found out na yun nga ako ay nag-reactive that time. Nung gabi na na-diagnose ako as HIV reactive, actually, tinanong ako ng HIV counselor, sabi niya sa akin, anong mararamdaman mo kung sakaling ikaw ay mag-reactive for HIV? Tapos isa lang, simple lang, straightforward yung sagot ko. Sabi ko sa kanya, magpapakamatay po. Until nung umuwi ako ng bahay, iyak ako ng iyak. Niyakap ko na yung mga kapatid ko, nagkapaalam na ako. Sabi ko, babay, mamamatay na si kuya. Kasi yun yung alam ko na mamamatay na talaga ako. Nilihim ni Kael ang kanyang karamdaman sa kanyang mga magulang dahil sa kahihiyan. Binalak din niyang magpakamatay. Aminado si Kael, mapusok ang kanyang buhay noon. Una kong naranasan ang pakikipagtalik nung ako ay grade 6 pa lamang. At mula noon hanggang nung 2014 ako ay ma-diagnose, nagkaroon ako ng engagement sa iba't ibang tao pagdating sa pakikipagtalik. So, mapusok talaga sin sobra. Kahit kanino, kahit saan, basta may pagkakataon, sige lang. Pero dahil maaga niyang nalaman na siya ay HIV positive, naagapan ni Kael ang mga malalang sintomas ng HIV. Isa si Kael sa 70% ng ating populasyon na walang alam sa panganib ng HIV. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ang isa sa pinaka-nakamamatay na virus na pumitil na ng milyong-milyong buhay sa mundo. Isang klase ng sexually transmitted disease na sumisira sa depensa ng katawan laban sa mga sakit. Nagdudulot ito ng mga komplikasyon sa kalusugan na pwedeng ikamatay. Kapag nasira na ang immune system, ito'y magiging AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ilan sa mga maagang sintomas ng HIV ay pabalik-balik na lagnat, pangangayayat, skin rashes, night sweats o labis na pagpapawis sa gabi, sore throat, labis na pagkapagod, swollen lymph nodes at mouth ulcers. Tinatayang nasa 17,000 na ang mga bagong nadagdag na namang kaso ng HIV positive at nasa 15 to 24 years old lang ang nahahawa ng sakit sa ngayon. Pabata ng pabata ang mga naiimpeksyon. Sa kabuuan, mayroon ng mahigit 100,000 kaso na ng mga reactive cases o mga taong positibo sa HIV. Base sa tala ng UNAIDS, nasa 207% increase ito mula 2010 hanggang 2019. At ang Pilipinas na ang may pinakamaraming kaso ng HIV sa buong Asia. Pangalawa ang Bangladesh at pangatlo ang Pakistan sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming HIV cases sa Asia. Bumaba naman ng 9% ang HIV cases ng ilang bansa sa labas ng Asia dahil sa tamang edukasyon tungkol sa HIV, pag-practice ng safe sex, at pag-inom ng antiretroviral medication. Ang pangunahing dahilan nito ay mababang paggamit ng kondom. Base dun sa datos natin, 36% lamang ng mga kabataan na at most risk of HIV ang gumagamit ng kondom at 29% lamang sa kanila ang may kaalaman, yung komprehensibong kaalaman ng HIV transmission. Mayroong 4 na paraan na ikay mahahawa sa HIV. Una, unprotected sexual intercourse o pakikipagtalik na walang kondom. Pangalawa, pagsasali ng dugo sa pamamagitan